ang salita ng Diyos para sa bayan. Hatid ni Brother Eddie Villanueva. Sa episode na ito, sama-sama nating parangalan ang National Bible Day at National Bible Month sa Pilipinas. Ang National Bible Day ay pinagdiriwang tuwing huling Lunes ng Enero sa bisa ng Republic Act 11163. Ang National Bible Month naman ay ginugunita sa buong buwan ng Enero, sang-ayon sa ilang mga presidential proclamation ng mga pangulo. Ano ba ang kahalagahan na ang Biblia ay nasa sentro ng isang lipunan o bansa? Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. May isang espesyal na katangian ang konstitusyon o saligang batas ng Pilipinas. Itong konstitusyong ito na pinakadakilang batas sa ating republika ay nagbibigay pugay sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Ganito ang pambungad ng preamble ng 1987 Constitution of the Philippines. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this Constitution. Ibig sabihin, sa espiritu at kaluluwa ng ating bansa ay ang hangaring Diyos ang siyang maging sentro ng ating lipunan. Sana'y napapagtanto nating dahil sa preamble ng ating Constitution ay nabibigyan natin ng galak ang puso ng Diyos. At sabi nga sa Psalm 33 verse 12, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance." Sa wikang Pilipino po, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Bilang karamihan sa atin ay mga Kristiyanong nananalig sa Biblia, nararapat lamang na gawin natin itong pundasyon ng ating pagkatao bilang isang lahi. Kaya naman napapanahong sa kabuuan ng National Bible Month ay alalahanin natin ang kahalagahan ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa awit 119 verse 105, ang salita ng Diyos ay isang ilawan sa ating landas at liwanag sa ating mga paa habang tinatahak natin ang madilim, mapanghamon at mapanganib na mga panahon sa hinarap. Naniniwala akong hindi aksidenteng natapat sa Enero ang pagbibigay-pugay natin sa salita ng Diyos bilang isang lahi. As 2025 begins, let us take this occasion as an opportunity to reflect and revisit the Bible before we face whatever this new year brings us. Ang tema po ng pagdiriwang ng National Bible Month 2025 ay God's Word, our source of hope. Indeed, the Word of God is our source of H, harmony, O, obedience, P, peace, and E, empowerment. Isa sa mga theme verse ng pagdiriwang ay ang Lamentations 3, verses 21 to 26 na nagsasabing, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those who hope is in Him, and to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord." Tamang-tama pong sinasabi ng Bible verses na ito, lalo na para sa ating bansa ngayon. Sa kabila po ng ating mga kasalanan at pagkukulang bilang bansang pinagpala ng Diyos, ang katapatan at kahabagan lamang niyang dahilan kung bakit hindi pa tayo ganap na bumabagsak. It is only because of God's grace and faithfulness that we are not consumed, we are not destroyed, that we remain standing amid the challenges we face. Maaring tanong po natin,
Ano ang mga pagkakamali na ating nagagawa bilang bansang kinukukup ng Diyos? Ang sagot po ay marami. For one, we are wandering from God's precepts, especially on matters of morality and family. Pinapapasok ng ilan nating mambabata sa mga ideolohiyang labag sa Biblia. Mga mapanlinlang na kaisipang lalason at sisira sa pamilyang Pilipino. Halimbawa, ang multi-gender ideology o ang kaisipang maaaring magkaroon ng ibang kasarian ng isang tao maliban sa ibinigay sa kanya ng Diyos mula kapanganakan. Nakapasok na ito ngayon sa ating education sector at sa ating mga pulisiya. Ililigaw po tayo nito dahil malinaw ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Nakakalungkot po sa curriculum ng DepEd, may mga topics pa na nagtuturo ng benefits of same-sex marriage. At nakapasok na rin ang comprehensive sexuality education na siyang entry point ng mga nakakagulat na konseptong hindi akma sa mga musmus na isipan ng ating mga kabataan. Kaya naman sinusuportahan natin ngayon sa Kongreso ang pag-recall sa House Bill 8910. Naglalayong isabatas ang comprehensive sexual education sa mga paaralan. Naniniwala akong balat kayo lamang ito para lumaganap ang kasuklam-suklam na woke, extreme left Marxist ideology sa ating lipunan. Labag po ang ganitong uri ng batas sa ating konstitusyon at lipunang makadiyos. Sa panahon ngayon ay unti-unti na rin inaatake ang parental authority ng mga magulang upang gabayan ang kanilang mga anak ayon sa kanilang religious moral convictions. Mas kumikiling ang ilang mamabata sa may karapatan ng mga kabataan para salungatin ang mga magulang. Ito'y taliwa sa original na disenyo ng Diyos sa pamilya. Sabi nga sa Ephesians 6:1-3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and you may enjoy long life on the earth. Unquote. Sa ngalan umano ng equality, human rights at ng distorted interpretation ng separation of church and state, pinipili ng ilang mambabatas na mas paniwalaan at magpasakop sa mga man-made ideologies na ito kaysa sa karunungan at kapangyarihan ng salita ng Diyos. May babala ang Diyos sa Proverbs 14 verse 12. There can be a way which seems right to a person, but at each end are the ways of death. Samantala may pangako naman siya sa John 8:32 na nagsasabing, You will know the truth, and the truth will set you free. God's word is the truth, and anything that opposes the truth is a lie. John 17 verse 17. Kaya ipanalangin natin ang bawat public official ay magkaroon ng pusong interesadong alamin, pakinggan, pahalagahan, at pagtiwalaan ang salita ng Diyos higit sa anumang karunungan ng mundo. Dahil ang salita ng Diyos lang ang tunay na magdadala sa atin ng kalayaan at pagpapala. Isa pang issue ng ating bansa, lantad sa harap ng Diyos ay ang labis na kasakiman o greed or love for money na naghahari sa ating bayan. Greed permeates every layer of our society, especially the government. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love for money is the root of all evil. Greed for money and power ang ugat ng mga problema natin sa bansa. Talamak na korupsyon, injustices in our judicial system, substandard government projects, bloated government budget, at pagdami ng pogros at gambling casinos. Kahit ang inflation at mababang sweldo ay dulot ng labis na pagmamahal sa salapi. Ang sabi po sa Proverbs 15:27, He who is greedy for gain troubles his own house. Ang mga sakim at korap na tao ay nagdadala ng problema at sumpa sa ating mga pamilya, sa ating mga opisina, at sa ating mga pamahalaan at sa ating bansa. Ang sabi po ng Proverbs 25 verse 5, Remove wicked officials from the king's presence,
and his throne will be established through righteousness. Ang mga greedy o corrupt officials ay dapat inaalis sa kapangyarihan upang mawala ang sumpa sa ating bayan at dumaloy ang kasaganaan at pagpapala. Paalala nga sa Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked or greedy man rules, the people groan or mourn. Tandaan po natin ang Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach or disgrace to any people. Unquote. Kaya naman ngayong National Bible Month, tinatawag tayo ng Diyos para muling ilagak sa Kanya ang ating pananampalataya bilang isang lahi. Muli niyang pinaparinig sa ating bansa ang Kanyang mga salita upang hindi tayo mapahamak. Ang sabi sa Hebreo, ngayon kung inyong marinig ang Kanyang tinig, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso na inyong ginagawa ng kayo maghimagsik. Kaya nawa maging makabuluhan ang National Bible Month sa magitan ng pagbabalik loob natin sa salita ng Diyos. Itama po natin ang ating mga buhay. Ipanalangin natin ang pagtalima ng ating pamahalaan sa salita ng Diyos at tiyak po nating maranasan ang bukas na langit at pagragasan ng mga pagpapala sa ating mga personal na buhay at sa ating minamahal na bansa. Let us affirm our adherence and obedience to the Word of God so that the year 2025 would become a year of breakthroughs in our lives. Because the Lord promised in Deuteronomy 28 verse 1, and I quote, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Sa wikang Pilipino, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng mga bansa sa mundo. I will exalt you above all nations of the earth. Deuteronomy 28 verse 1. Muli isang makabuluhang pagdiriwang ng National Bible Month sa bawat isa. God bless you all and God bless the Philippines. To God be the glory. Naway na pagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang Salita ng Diyos para sa Bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.